Good morning everyone or magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon it's around 6:30 in the morning. So, kahapon natapos ko na ano yung chopper yung remote control RC helicopter ko. Maayos, so natuwa naman ako kasi nag-work siya. Although hindi siya stable lumipad, pero importante diyan is maganda yung performance. So, dami namang walang hangin pero ano ba 'to? Pabaliktad yung mga dahon. So, ang isi-share ko sa inyo is itong mga ano ko, what we call is Picos nana. Picos nana naman. Sorry. Microcarpa, Picos microcarpa. So, matanda na ito, kaya lang hindi nagtubo because maliit yung pot. So, ang gawin ko lang dito is ititrim ko itong upper side, tapos iiwanan ko itong sa baba. Kasi, ano siya, parang maliit yung first nga sanga, yung second malaki, so kailangan mas malaki itong maliit na sanga para maging magandang tingnan. So hindi siya masyadong maganda, pero kung ilapit natin ang camera, matanda na siya. Then ang gawin ko dito is tanggalan ko ng mga wire, kasi naglulubunan na yung wire, so kung pwede i-rewire ko ito. So ito ang part of the collection. So magsimula na tayo. So, tanggalin ko muna itong mga dahon lahat. Madali lang pagtanggal itong mga dahon. Pabaliktad lang, matanggal na din. Tapos ititrim ko ito. Kita niyo ng mga dahon. Oh. Yun ang problema sa Picos. Yan. Ito. Yan. So, kailangan dalawin mo araw-araw yung mga materials mo. So, pag hindi ito ma-control kaagad, so maging maging pangit na ang materials mo. So, ito tanggalan ko ng mga wire, then tanggalan ko rin ang mga dahon. So, hindi masyadong maganda ito. Although
wala naman akong wala naman akong ibang maisip kung anong forma. So, at ang ginawa ko dito is parang mag-start ako dito sa kabila, i-insert kabila. So, as sinabi ko na before na hindi pa ako natapos sa kabila, nag-start na naman ako dito. So, ang gawin ko, as sinabi ko na kanina, na itong lower na sanga, hindi ko tanggalan ng dahon para habulin niya itong secondary na sanga. So, hindi siya masyadong maganda. Pero, sa katagalan, saan na itong harap nito? So, gawin ko magtanggal ng dahon. Putulan mo na yung mga part na udlot para doon siya mag-multiply yung mga sanga, pumapal ba. Yan. So, alam na ng mga kabonsay natin na itong pagpakapal ng dahon or sanga is ititrim mo, tapos yung sinabi na nila na mag-multiply yung yung salingsing dumami. So, yung isa maging dalawa, so, yung dalawa maging apat. Yun. Minsan, meron ding error. So, yung isa pa rin. Yung pagtanggal ng dahon dito, hindi na tayo mahirapan kasi hindi na kailangan gumamit ng yung gunting. Ganyan lang, ang daling matanggal. Pag bunutin mo yan, pag ganyan, ang hirap. Pero pag i-reverse mo, madali siya matanggal. So, mas madali ka pa yung makapag-deposit ng mga mga materials sa itong klase na Picos. Tapos this one, yung sinasabi ko, ikakat ito para mag-multiply yung mga sanga. Yan. Kasi like, halimbawa nito, naging times 2 siya. So makikita yung naging dalawa. So yung dalawa, ikakat pa natin yan dito. So maging na yan, maging times 4. So after ko ito matanggal lahat itong dahon except itong sa first niya trunk, tanggalan ko ito ng wire. Tapos kung may i-wire babalik, yun ang option na lang kung So ito ang ginagawa ko mostly, at sinabi ko na kanina na everyday. Kaya yung paggawa ko ng video araw-araw. May iba na naman na ginawa ko dito regarding also my bonsai, pero hindi ko na nabidyohan kasi ang hirap dito, like this one what I'm doing now. Tapos siyempre mapuno ng tagok or madumihan itong kamay natin. Tapos hahawak naman ako sa cellphone ko, then ang mangyari is madumihan yung cellphone, or there's a tendency doon na mag-starting yung maging masira na yung cellphone mo. Nakapamahal pa naman yung mga cellphone ngayon, lalo na yung gusto mo yung magandang quality sa video na gamitin mo sa vlog. So although itong ginamit ko ngayon is hindi masyadong mahal, pero para sa akin mahal na kasi nahihirapan ako sa pag-ipon ng pera para lang makasali sa mga kasama or mabilong to the YouTuber groups. Yun. So mas mahilig tayo na humarap sa camera kahit hindi masyadong maganda yung mga gawa nating video. Patuloy pa rin ako. Saka yung pag-share ko about my bonsai, kahit hindi masyadong maganda itong mga gawa ko, patuloy pa rin. Kasi sabi yung mga kaibigan ko na YouTuber din, na itong pag-YouTube is kailangan pakapalan mo yung mukha mo. Halimbawa yung nag-vlog ako, yung there's time there na I don't know if it's bawal pala doon, tapos pinagalitan ako. So yan, kaya hindi na ako nag-vlog mostly yung mga maraming tao, mga program, ayoko na, takot na ako makapagalitan ako ulit. So ito na siya, natanggalan ko ng mga dahon. So ang dali lang magtanggal ng dahon ng Microcarpa Picos. So tapos ko na natanggalan ng dahon, at makikita ninyo dito sa baba itong first sanga niya. Hindi ko tinanggalan kasi mas liit siya compared to the second. So ang target ko nito na isa palakin muna ito. So hayaan ito. So
Although it's very old already na itong materials na ito, pero matagal pa itong matapos. So gawin ko naman ngayon is magtanggal na naman ng wire, tapos ilipat itong mga wire doon sa dulo kasi gusto kong parang palaparon pa na po ng iyang punuan o kaning sina mga sanga kasi masyado lang manipis tawag ana. So tanggal na naman ng wire. So it take me 30 minutes pagtanggal ng dahon, so maybe another 30 minutes pagtanggal naman ng wire nito. Yung mga maliit na lang siguro ngayon babalik ko dito, yung banting-banting na lang. So yun ang sa akin is hindi madali itong paggawa ng bonsai kasi minsan kahit starting maganda na yung materials mo, there's a tendency na maging pangit din yun, katulad nitong sa akin. Start ko dito, maganda na ito, may sanga ito na bali kaya naging pangit or hindi talaga. So, ang ginawa ko na lang dito is banting-banting na lang kasi hirap pagbalik itong mga wire, sobrang liit na mga sanga. So, ito na siya, natanggalan ko ng wire, tapos ang gawin ko na lang dito is halimbawa dito ganyan ko ng kaunti siguro, dito naman yan. So puro na lang banting ang gawin ko dito. Then i-share ko rin sa iyo yung magawa ko na hindi ko na videohan kasi minsan mahirap nang tayo lang mag-isa nang magawa ng film. So pakita ko muna sa iyo anong itsura ito. Sana maganda tignan sa video or sa yung niya image. Yan, ito ang itsura na niya. Tinanggalan ko yung ibang mga sanga, hihilain ko na lang ng mga wire, parang banting-banting na lang. Then ito yung kita ko sa inyo yung hindi ko pinutulan ng ugat kasi ang gawin ko dito ibaon ko ito sa masitira yung malaki para doon siya makasarap ng makahigop ng maraming nutrients sa malaki pa. So ito ang yung patayo ito, yan, naging full casket doon. So patayo ito, tapos ang nangyari dyan is nahayang man. So ang ginawa ko, tinuluyan ko na lang ng ilinipat ko ng pat, tapos tinuluyan ko na ng i-cascade na lang. So still din, this is microcarpa. Then we have another here, hindi ko yung nag-vlog ako tapos na ubusan ako ng memory card o yung capacity ng aking cellphone. So ito ang tinapos ko before. So hopefully magandang tingnan. Balik tayo dito. Ang gawin ko dito is saan naman ilagay ko dyan sa malaking masitira, tapos yung ugat ipatuloy ko, hindi ko putulin yan para maging malaki ito kasi at sa tingin ko mas maganda ito siyang tingnan pag lumalaki na. Then before I end this, hindi ko na ipapakita sa iyo, hilaon ko ito mamaya. This morning, ito sana ang gagawin ko. So nandito na tayo sa puno ng what they call this kalyos. So
Yan, malaki. Yan oh. Ito sana ang tatrabahuin ko ngayon kasi ayan oh, kita mo yung mga dahon. Wala na sa lugar. So ito sana ang tatrabahuin ko, kaya lang ang nangyari is walang tumutulong sa akin sa pagbuhat. Sa sobrang bigat. Hindi ko madaog. So for this day, ito na lang ang masishare ko sa inyo with dito sa aking bonsai garden. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice day.